Good morning po sa inyong lahat. Good morning, GCF Montalban. Ayan. Good morning and welcome for our second service for today, no? So before we start po, I would like to request everyone po, no, to greet one another and sabihin sa mga katabi po natin na ang saya-saya ko dahil kasama kita. Ayan. Sabihin po natin sa mga katabi po natin. Ayan. Masaya akong kasama kita sa paglingkod sa Panginoon. No? So before we start po, allow me to read to you Psalms 95 verses 1 to 3. It says here, "Come, let us sing joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and songs. For the Lord is great God and the great King above all gods." Let us pray. Heavenly Father, thank you so much once again that we get to do this, Father God, for this moment of worship, Lord, for the second service po of GCF Montalban. We ask for your continuous guidance, Father God, your provisions, Father God. Continue to watch over us as we glorify you, as we honor you and worship you for this moment of service, Father God. Kayo po ang patuloy na itaas po namin sa araw na ito. Maraming salamat for this moment of worship. We thank you, we glorify you, we commit this time to you in Jesus' name. Amen and amen. Good morning, everyone. Are you excited to worship our God? Can you say amen? Amen. Tayo po ay tumayo. Sama-sama nating awitan ng ating Panginoon. Hallelujah. Declaring that He is good and His mercy endureth forever. Enter His gates with thanksgiving. Come into His courts with praise. His presence rejoicing, singing great and mighty is His name. Praise Him with the sound of the trumpet, praise Him with the timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth with the sound of praise sing with all their heart, for the Lord is good. Is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. His mercy endures forever. Enter His gates with thanksgiving. Come into His courts with praise. Enter His presence rejoicing, singing great and mighty
sound of the trumpet. Praise Him with a timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth lift the sound of praise. Sing with all their hearts, for the Lord is good. Yes, Lord. For the Lord is good. You are good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Let's exalt the name of Jesus. Hallelujah. Jesus the Son is exalted, maker of everything. Come down, we bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing, for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. The Lord is good. He's been so good. His mercy never. Great is the measure. Great is the measure. Great is the measure. Great is the measure of Father's love. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Yes, you are so good, Lord. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Yes. Man. Yes, Lord. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakilan. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay
Minsan paawitin natin to. Sabay-sabay po natin tong awitin. Katang mo, O Diyos, tunay ang dakila. Yes, Lord. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman. Luwalhatiin ka kay buti mo. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Sasambahin, awitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan, aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo. Minsan paawitan kita. Hallelujah. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikhay, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo. Minsan pa aawitan kita. Come on, church. Awitan natin siya.
ating Panginoon. Para sa Diyos po yan. Palakpak na yan. Hallelujah. Thank you, Lord. Maaari na po makaupo lahat. Join me po in prayer. Let us pray. Heavenly Father, once again, thank you so much for this song of praise, Father God, for all this worship, Father God, that we get to do this, Father God, in order to honor you. Maraming salamat po sa mga blessings na tanggap namin. Sa kanta po na inaalay namin sa inyo, Father God. Salamat po. Inaalay po namin sa inyo to ng tapat, buong puso, Father God. Sa iyo lamang po ito, Father. Sa iyo po ang papurit pasasalamat, Lord. Because you deserve it. Because you are our great God. You are great King, Father. Thank you so much once again that we can do this every single day. This moment of worship, Father God. This moment of praise, Father God. Salamat, Father, for all these things. That we get to experience your love, your kindness, your grace, Lord. Thank you so much for this unfailing love. Tunay nga po, Lord, na ika'y tapat noon, ngayon, at magpakailan. Maraming salamat for your greatest love for all of us through Jesus Christ. Lord, forgive us, Father God, for all of the sins that we have done, Father God, for all of the sins and failures, for all of our mistakes, for all of our flaws, Father God. Patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang namin sa inyo, sa mga kasalanan na gagawa namin. Langin ko po, Father God, yung kapatawaran, Father God, ng mga tao na nagawan po namin ng kamalian, Father God. We ask for forgiveness of others, Father God. We ask for your forgiveness, O God. We pray, Lord, to teach us to be humble, Lord God. Mga pagkamali ang ginagawa namin. As we repent, Father God, we lay them onto your feet, Father. Lahat ng mga kamalian na ginagawa namin. Patawarin niyo po kami, O God. Lord, we ask for strength. We ask for your guidance, O God. For your Spirit, O God, to dwell on us. To search you. To seek you, Father God. So that we won't be led astray. Dalangin po namin na kayo po ang patuloy na mag-guide sa amin every single day. Lord, we ask po, Father God, for our country. We pray, Father God, for the people who are leading this country, O God, from our President, O God, down to barangay leaders, Father God, dalangin po namin that you would guide them, Father God, with your wisdom, with your knowledge, as they lead our country closer to you. We pray for leaders who seeks you, Father God, who honors you, Father God, who glorifies you, Father God, na mag-lead po para sa bansa nito. We also pray, Lord, for our church. We ask for your continuous guidance, continuous provision, protection for GCF Montalban. Dalangin po namin yung mga leaders po ng aming simbahan, Father God, from our elders, from our deacons, Father God, from our leaders, Lord God, volunteers, O God, from our brethren, Lord, for every member, O God, for the congregation. May we continue to be guided by your Spirit. May we continue to be guided by your word, by your truth, Father God. We ask, Father God, that we would continue to honor you, glorify you, magnify you as a church, as a family. We also pray, Father God, for our brethren, Lord, who needs healing and comfort, Lord God. Dalangin po namin lahat ng mga nakaka-experience, for those people who are experiencing illness, Father God, sickness, oh God, may it be physically, emotionally, or spiritually, Father God.
ask, Father, for your healing touch. Touch them, O God, from head to toe, so that they may be healed, Father. Their sufferings, Lord. We pray for the families who needs your comfort, who are experiencing loss. Please be there, Father God, for them. Continue to teach us to depend on you, to put our faith in you, Father God, no matter how difficult, no matter how hard trials may be. We know that we have a good God. We know that we have you, Father God, in our lives. Teach us, Father God, to be dependent on you. That your love is enough. It's more than enough. Your sacrifice. Your greatest love of all. Through Christ Jesus. May we continue to honor you, glorify you, to magnify you as a church, Lord. May we pray, Father God, for this moment of service, Father God, for this moment of worship. Na ikaw lamang po ang may taas at makita sa amin. Cover us, Father God, with your glory, with your goodness, with your love. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Okay po, so now children's ages 3 to 16 po are encouraged to join our Sunday school classes upstairs. And the parents or guardians of children's ages 3 to 8 are allowed or encouraged to accompany your children upstairs po. No? So assist din po sa pag-akyat. And rest assured that the Sunday school teachers are waiting for them. At this point of time, let us now prepare our hearts, ourselves, as we worship God through our giving. God is pleased when we give with a grateful and thankful heart. By the way po, no, since this is the last Sunday of the month, we will be collecting two offerings. The first one is our regular offerings, which we're going to be collecting right now. And the second one will be for our missions offering that we're going to collect later on. Okay? So now for our regular offerings, now God is pleased when we give with a grateful and thankful heart. He loves hilarious and joyful giver. We give because God first gave His only begotten Son as an evidence of His great love for all of us. We give because we love Him. Now, just before we pray for our offerings and we sing for our offerings, we would like to request everybody to please make use of our offering envelopes. Nandyan po sa bulletin po natin. By using the space labeled as tithes, which is intended for our general fund. So after giving your tithes po, you can also give your offerings to different or various ministry as the Lord leads us to do so. This is over and above our tithes for the Lord. And if you need assistance, if you need pencils or pens, just kindly raise your hands so that our ushers will assist you. Okay. So now if everybody is ready to worship the Lord through our giving. By the way po pala, we also opt to send, rather na yung natin, offerings through online banking. Meron din po tayong Amway through our online banking. Nakalagay na rin po, na-posted at our screen in front. Okay, so now, inserted din po in our bulletin is our praise and prayer item slip or prayers petition. You can write your thanksgiving, prayer request to the Lord. After writing po yung natin, yung mga thanksgiving and prayer requests, you can drop all those, yung slip po natin at the usher's table at the back after we leave the service po. Also, we would like to encourage for everyone to join us in our midweek prayer fellowship service every Wednesday, 7 to 8:30 in the evening.
We would also like to briefly acknowledge that our flowers for today are offered to the Lord by Sister Mirna Hayo po. Okay, so now if everybody is ready to worship God through our giving, then once again, let us all stand up and sing our offering song. We praise you, Father God, for you alone are worthy. Your goodness and your blessings always overflow. We offer to you our lives as a pleasing sacrifice. We lift up our hearts to you, and we thank you, Lord, for your love. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much that we get to do this, Father God, to honor you, to glorify you, to worship you through our giving. Maraming salamat, Father, for always reminding us that all these blessings, all this privilege that we get to experience comes from you at hindi po sa amin. May we continue to remember this time, this part of worship, Father God. Sa inyo po lamang binabalik namin ito. May you use this, Father, our offerings, para po sa ikaunlad at ikalalago po ng inyong kaharian, Father God. We thank you, we glorify you, we magnify you. This we pray in Jesus' name. Amen. You may now all be seated. Okay, for our announcements po, no? You can find them inside the slip of our bulletin. Makikita po natin dyan sa isang paper po dyan natin in our pamphlet about our announcement, which you can bring home with us later. So first announcement, evangelizing ministry. Ayan. The evangelizing theme is pleased to announce that we had a privilege and opportunity to share the good news of Jesus Christ and share the gospel to the people at Montalban Sports Complex last week, January 18, 2025. It says here that about 100 gospel tracts are designed by our team, by the evangelizing team we are given. We are also blessed to be used by God to share the gospel for 20 people, 18 of which were led to accepting Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Purihin ang Panginoon. And 4 of them wanted to be visited by their own homes. Ayan, no? It's so amazing to see how God works even with a simple conversation over a cup of coffee. Please continue to pray with us and even join us spreading God's love by making Jesus known to people of Montalban. Here's a short video po for us to show what happened last week.
Ayun. Thank you very much, Kuya James, ang ating worship team at ang ating tech team na nag-prepare ng magandang video na yon. At good morning po sa ating lahat. Yan. Ang role ko po ngayon ay mag-share sa inyo ng message, hindi na ako presider. Very happy to feel that God is working in this church, no, by equipping these servants of the Lord, no, yung mga young people natin, yung mga young ambassadors natin, hindi lang nag-grow kung hindi growing in service din. Yan. Good morning din sa ating mga online viewers ngayon na nanonood po. Bago po ako bumaba, chinek ko muna kung may maganda tayong connection. And we're very grateful to the Lord, to the life of our ministry assistant, and of course yung ating team, no, sa tech. Medyo marami na po sila. Kumusta po kayo? Welcome to the second service here at GCF Montalban. And today, I'll be sharing with you again, as part of our theme for this year, equipping, building, and uniting for the Lord. Nag-aaral po ako ng verse na ito, nakita ko ang dami palang mga kaparehong mga instructions, no? Hindi lamang sa time ng Old Testament, even in the New Testament, tungkol sa equipping, training, no? So, hindi lang yung ating verse na sinusundan ngayon, yung Ephesians 4:13 to 14. Tama po ba? Kung hindi, gusto kong i-share sa inyo ngayong umaga ang mga sulat ni Apostle Paul mula po sa Aklat ng Hebreo 13:20 to 22. Babasahin ko po ang verse na ito at sige. Live po kasi tayo ngayon. Babasahin po natin ang verse na ito mula po sa Aklat ng Hebreo, mula sa chapter 13, verse 20. Pwede ko pong inaanyayahan ang lahat na tumayo as we read the Word of God. Verse 20, Now may the God of peace, who by the blood of the eternal covenant brought back from the dead, the great shepherd of the sheep, our Lord Jesus Christ, equipped you with every good thing to do His will, working in us what is pleasing before Him, through Jesus Christ, to whom be glory forever. Amen. Now I urge you, brothers and sisters, bear with my message of exhortation, for in fact I have written to you briefly. Panginoon, maraming salamat muli sa pagkakataon na makapag-aral ng inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa oportunidad na maging kabahagi, Panginoon, ng paglago ng inyong gawain sa iglesyang ito. Dalangin namin, Panginoon, na sa aming pag-aaral ng inyong salita, kayo po ang makita, Panginoon, kayo po ang mabigyan ng kaluguran, Panginoon, at kayo po ang mabigyan ng kapurihan higit sa lahat. Maraming salamat, Panginoon. Gamitin niyo po ang inyong lingkod upang higit na maitaas ang inyong pangalan sa aming kalagitnaan. Dalangin din namin, Panginoon, ang patuloy na pagpapala, ang inyong pag-ibig at habag, Panginoon, sa aming mga congregations na member ng congregation, Panginoon, nandito po ngayon, pagpalain niyo po sila. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong maupo. Ang aklat po ng Hebreo, especially yung chapter 13, ay last chapter po ito ng mensahe or sulatin ni Apostle Paul para po sa mga taga-Hebreo. At bahagi ng summary ng libro na ito ay ang kanyang dalangin, maging ang kanyang paalala, no, na ang salita ng Panginoon ay naglalayong hubugin, punuin ang tao upang ihanda, no, upang ihanda sa pwedeng magiging hamon ng hinaharap. Ang salitang equipping sa akin pong pag-aaral ay maraming mga kaakibat ng mga kaparehong ibig sabihin. Nandyan po ang training, nandyan po ang
developing, no? Yan po ang mga kaakibat na salita. Bakit po kailangan natin i-equip at mag-equip? Bakit kailangan nating mag-equip at i-equip ang iba? Ang gandang katanungan po ito, no? Pero alam natin ang sagot. Importanteng ang tao, kung siya man ay wala sa iglesia, kailangan niyang matutunan ng mga bagay para sa kanyang buhay, para siya ay maging handa. Kaya wala pong ipinanganak sa mundong ito na alam na niya lahat. Walang ipinanganak o isinilang sa mundong ito na nakakapagsalita na, nakakalakad na. Lahat po ay nagsisimula sa mahinang uri at habang lumalaki sa tulong ng equip na kagaya natin ay nabibigyan ng direksyon ang mga batang ito upang maging kagaya natin balang araw. Gusto kong ibahagi ang kwento ng equipping nung panahon ng Roman Empire. Ang mga Roman soldier po, ang requirement sa kanila upang maging bahagi ka ng lupon ng mga sundalo ay kailangang matikas ka. At ang pagiging matikas po ng mga sundalong ito ay nagsisimula nung sila do po ay sanggol pa. Sa katunayan, nagsisimula ito sa mga pinipiling maging ina ng mga batang isisilang upang maging sundalo. Ang higpit ng requirement, no? So, ang mga magiging magulang ay dapat healthy, especially ang mga nanay. Kapag daw po ang mga batang ito ay isinilang, sila po ay dadalhin sa labas. At sila daw po ay pahahamugan. Ang mga batang makatatawid ng malamig na klima ng hamog sa umaga, ang makakwalify para dalhin sa barracks. Yung barracks po, literal na termino din hanggang ngayon ay ginagamit natin. Ito po yung training ground or place ng mga nagpupulis, nagsusundalo, parang yung camp nila, training camp. So yung makakatawid, doon po sa training, sa test na yun, ay ang makakwalify upang maging sundalo. Baka sa time ngayon, wala na siguro makakakwalify, ano? Hindi pa inabot ng madaling araw, alas 11 pa lang, sinipon na. Disqualified na po yun. So, ito mga bata pong makatatawid sa panahon na yan ay mananatili sa barracks, simula na po ng training nila. Hanggang sa sila ay makarating ng edad na 16 at isasabak sila sa... Ito lang naman. So, physical ang requirement, di ba? Kailangang malakas. Bagamat may mga protection, may mga harang, no? Ang requirement ay malakas ang katawan, matalas ang isipan. So, ito po ang equipping sa time na yon, no? Masasabing ikaw ay ganap ng sundalo, physically equipped ka kapag ikaw ay nakapagtawid hanggang 16 years old at nag-official ka ng sundalo, isasabak ka daw sa gera. So, ganyan po ang magiging itsura. Sa secular na kalalagayan po, pag tinatawag nating equipping, ito yung pagpapadala sa atin sa eskwelahan para mag-aral, maging formal ang pagkatuto, pagkatapos ay magiging empleyado or employer. At madalas, nire-require nito ang ganap na bilang ng oras or taon ng pag-aaral. Ayon sa isang dalubhasa mula sa bansang Germany, sabi niya, nag-research siya, alam niyo pa ang pag-i-equip daw sa isang skills or talent ng tao ay nagre-require ng 10,000 hours. Sabi ni Malcolm Gladwell, it requires 10,000 hours para matuto kang maging gamay ang pagpapiano, ang paggigitara. Ginamit niyang
subject ng kanyang pag-aaral ang The Beatles, yung group, no, yung singers. Sabi niya, tuklasan niya sa kanyang pag-aaral na bago pala naging sikat itong grupo na ito, naging normal sa kanila ang pagsasanay na kung susumahin ay humigit kumulang ng 10,000 oras. Hindi ko na po ipapakompute sa inyo kasi na-compute ko na kung ilang taon po ito. Mga mahigit 4, mga 3 years and 7 months. So, or less. Naisip ko, kaya pala yung mga nag-aaral tayo 4-year course, no? Yung 3 years, purely academic yan. Yung last semesters, nag-apprentice. Malamang ito ang mga basihan. Bagamat ito ay teorya, malamang baka may nagsasabi ding hindi. Sa iglesia, sa church, ang equipping tuloy-tuloy. Pero, ang sinasabi ay, habang tayo ay nag-i-equip, ang purpose natin ay para gamitin ng Panginoon. Nag-i-equip tayo para maging kalugod-lugod ang paglilingkod natin. At sabi ni Smith Wigglesworth, kung ikaw ay tinawag ng Diyos para sa equipping niya, hindi ka tinawag dahil magaling ka na. Tinawag ka ng Panginoon sa kanyang ministeryo dahil nakikita sa iyo ng Diyos ang kahandaan ng puso mo matuto sa Kanya. So hindi natin pwedeng dalhin sa Panginoon, ay ano na po ako ganyan eh. Hindi po. Ang sinasabi natin ay, sa Panginoon, pwedeng magsimula sa wala. Tatanggapin ba tayo ng Panginoon pag tayo ay nagsimula sa wala? Of course. Walang requirements. Ang mahalaga ay handa kang ibigay ang para sa Panginoon. Handa ka para sa Kanya. Simple. God does not call those who are equipped. He equipped those whom He has called. So pag tinawag tayo ng Panginoon, timing yun, na kung wala tayo, pagkakataon yun, para tayo ay hubugin ng Panginoon. Ngayong umaga, gusto ko pong magbahagi ng 3 importanteng bagay. At dalangin kong tulungan ako ng Panginoon na matapos ko ito ng 12:20. Yan. Paano ba tayo ini-equip ng Diyos? Sinabi lang ba ng Diyos, mag-equip kayo, bahala na kayo. So mayroong 3 bagay na naging pamantayan na sa kalagayan natin, hindi natin pwedeng ibalik sa Panginoon. Lord, hindi ko naman alam eh. Bakit hindi mo alam? Sa unang dahilan, ang sabi ng Panginoon, i-equip kita kasi meron tayong Biblia. We will be equipped by the Lord through meditating of His Word. Ang galing, no? Madalas, sa regular na activity ng tao, like for example, hindi ako marunong magluto. Kunwari lang. Sabi nung, tingnan mo yung recipe book. Pag meron ka ng idea at alam mo kung paano, kung ano yung mga binabanggit na sangkap dyan, may idea ka na kung paano mo simulan. Di ba? Kung alam mo na yung, ano bang itsura ng sibuyas, lahat nakakita naman na. Anong itsura ng bawang? So, ibig sabihin, pag binanggit yung mga terms na yun, may idea ka na yun ang tinutukoy. Paano mo siya gagamitin upang maging sangkap ng iyong iluluto? Sa buhay natin, sa pag-aaral, sa pag-i-equip natin, importanteng nariyan ang salita ng Diyos dahil ito ang ating nagiging gabay upang tayo ay magpatuloy. Sa madalas po ng mga gawaing kagaya ng ganito, naririnig natin ang 2 Timothy 3:16-17. Di ba? Lagi natin narinig ito. Pag naalala ko, nung ako po ay first year high school, kasama ito sa aming pinakakabisado sa
aming subject na Bible noon. In Filipino pa. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Gustong ibigay ni Apostle Paul itong pananaw na ito, na ang paglago ng tao ay may kaakibat ng mga pamantayan. Kung kinukulang, mayroon tayong pwedeng puntahan. No? Sabi dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, all scriptures is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Yung salitang equip po, naka-small letter lang, pero napaka-importante. Ang kadahilanan kaya ang salita ng Diyos ay binigay para ang tao ay maging solid, holistic. Diba? Maging buo. Armas niya po ang pag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos mismo sa kanyang paglago o sa kanyang pag-unlad. Sa lumang tipan din ay binanggit at kasama ng mga awitin ni Solomon na ang salita ng Diyos ay ilaw sa kanyang landas na tinatahak. Kinikilala ni Solomon, bagamat siya ay isang magaling na hari, taglay ang kayamanan, karangyaan at kaalaman, itinuturing na ang salita ng Diyos ay gabay pa rin sa kanyang kakulangan. Dalangin natin na sa ating patuloy na pagpapa-equip sa Panginoon, ginagamit tayo ng Panginoon sa dahilang ito. No? Sabi din sa Book of Isaiah, chapter 40, verse 8, dahil ang salita ng Diyos, it will last. Pwedeng mawala na tayo at sa susunod na henerasyon, mababasa nila ang laman ng mga sulatin na ito, magiging gabay pa rin nila. Magiging guide pa rin nila. The grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever. Mananatili ang salita ng Diyos, gabay patnubay nating lahat. Isa pang pinakamahalagang verse ng Bible, again from the book of Hebrews chapter 4 verse 12. Ang sabi dito, for the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitude of the heart. Kanina, binahagi ko rin, ang tao, iba-iba tayo ng isip, iba-iba ng argumento. Pero, napakahalagang ma-appreciate ang mga bagay na kapag hindi na tayo nagkakaintindihan, pwede ba natin balikan ang salita ng Panginoon? Kasi ang tama mo, baka imali niya. Yung mali mo, baka itatama niya. Ito ang tama. Guide natin ito. Sa Tagalog, mas malinaw eh. Mas masakit nga lang konti kasi may talas, may talim mo nakalagay. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak. Yung tabak, di ba yung itak? Yan. Nasa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa ikibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakaaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Galing, no? Hindi pa natin ginagawa, naiisip pa lang natin, sinasabi na. Meron na po agad prescription, no? Sinasabi na kaagad yan. The book of Matthew chapter 24 and verse 35 also says, kasi mawawala lahat eh. Mapaparam ang lahat, pero ang salita ng Diyos ay mananatili. Kaya pag nang wala tayo, at wala rin pala tayong salita ng Diyos, dalawa ang nawala.
And the Word of God will remain. Ay, hindi mo na pwedeng balikan yun pag kinuha na tayo ni Lord anytime from now. Diba? So very important that we meditate, we go back to the Word as our great reminder. No? Yung salita ng Diyos na gabay natin. No? Diyan tayo magpapatuloy. Point number 2, how does God equip you or equip us? By His reminder to walk with Him. Ginagamit ang salita ng Diyos upang maging paalala. Pero habang tayo ay pinaalalahanan ng Diyos, inuutos ng Diyos na tayo ay lumakad habang nandyan ang paalala sa atin. Kailangan tayong gumalaw para sa Panginoon. Kailangan nabubuhay tayo sa Panginoon. Very simple. Sapagkat ang paglalakad po natin kapag wala tayo sa Panginoon, siyempre naglalakad pa rin, pero sa mundo. Diba? So, hindi ba maituturing na pribilehiyo or oportunidad para sa ating mga Kristiyano ang naglalakad tayo para sa Diyos? Hindi tayo naglalakad para sa mundo. Sabi ng book of Deuteronomy, even in the Old Testament, now, Israel, what does the Lord your God ask you but to fear the Lord your God, to walk in obedience, to love Him, to serve the Lord with all your heart and with all your soul, and to observe the Lord's command and decrees that I am giving you today for your own good. Even in the Old Testament, isa lang po ang marching order. Serving the Lord, feared the Lord, love the Lord. In loving the Lord, in having that fear with the Lord, walking with the Lord yan. Diba? Kaya dapat tayo ay punong-puno, puspos ng ating pananampalataya, paniniwala na tayo ay naglalakad sa mundong ito, kasama natin ang Diyos. Kasi pag hindi po Diyos ang kasama natin, mundo po ang kasama natin. Unless may kasama pa po kayong iba, hindi ko na po alam. Diba? Manatili tayo sa Diyos dahil ang sinasabi ay sa Book of John, chapter 15, verse 4. Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. Yung oportunidad na tayo ay nakarinig ng salita ng Diyos, binigyan ng pagkakataon na ma-equip at hopefully magamit ng Panginoon sa kanyang paglago, ay magbunga. Paano tayo magbunga? Kung tayo ay equipped na, nararapat na tayo ay mag-equip din. No? Kaya tayo ay very grateful. No? Tayo ay grateful sa ating yung ating evangelizing team. Talagang nag-effort sila na puntahan itong mga kababayan natin sa Montalban, no? Na nagja-jogging dito sa Oval, no? Nung namigay sila ng mga tracts. Yan po ay pag-i-equip sa kanila. Kasi sila ay equipped na. At dahil tayo ay equipped na, inaasahan ng Panginoon na we also do leveraging. I-leverage natin dapat yun. Kasi yun po ang walking with God. Ang sinasabi natin. Kasi kung tayo ay anak nga ng Diyos at kiniklaim natin, Christians tayo. Naniniwala tayo na Diyos ang dahilan. Biyaya ng Diyos ang bumubuhay sa atin. Biyaya ng Diyos ang nagligtas sa atin. Dapat tayo ay naglalakad ayon sa Kanya. Sinasabi din sa aklat ng Kawikaan, chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding.
In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your path. Clear ang direction, no? The mere fact na pinoprovide ng Panginoon ang daan, lalakaran natin yun. Hindi natin titignan lang. Di ba? Kasi we do not stagnate. Dapat tayo ay lumalago. Sa secular world nga, lumalago tayo eh. Di ba? Yun po may mga trabaho dito sa mga kanya-kanyang opisina natin, no? Ini-equip tayo ng kumpanya para higit tayong maging produktibo. Kaya nga yung mga advanced, yung mas sharp ng mga companies, pag hindi nila kayang i-equip ang tao, anong ginagawa po? Nagko-convert sila sa mga technologies, machines. Kaya nagre-retrench. Kasi ayaw magpa-equip eh. Di ba? Masigit, lalo nung nagsimula ang computer generation. Dahil sa fear ng tao na pag pinindot ang keyboard, baka may masira, may mawala. No? Mas maganda kasi yung typewriter eh. Pag mali ka lang, ipahiran mo na lang nung ano. Di ba? Oh, kasi pag computer, baka yung nag-press ka doon sa letter, naku, nabura lahat, ganun. May ganun pong mga thinking noon nung ini-introduce pa lang ang computer. And with that, marami ang mga na-retrench. There are some who responded to the challenge. Sige, aralin ko. Yan. So, sila yung nag-move forward. Sila yung nabigyan ng direction para makapag-proceed. So, uli po, ang point number 2 natin, ay walking with Him. No? We should be reminded as we heard the Word of God, we receive the salvation as we claim, we need to walk with the Lord. Ngayon, ang tanong, yun bang walking ay ano ba yun? Smooth? Hindi po. Habang tayo'y naglalakad, pwedeng matisod, matapilok, madapa. Ano pa? Maraming pwedeng mangyari. Pero we remain. Ang instruction sa atin ay manatili. Hindi po dinidescribe sa Biblia na ang mga taong nasa Diyos ay namumuhay ng perfect. Namumuhay ng puno ng kadalisayan. Hindi po. Pero tayo ay under construction. Saka lang tayo nagiging polished pag wala na tayo rito. Pero what is a good thing about walking with the Lord with challenges along our way? Tumatayo tayo, lalakad ulit. Itong mga tinutukoy natin ng mga dahilan ng ating pagkatisod, pagkadapa, ito po yung mga regular at normal na challenges ng buhay natin. Iba-iba po ito. Magkakaiba po tayo ng mga karanasan. Pero lahat ng ito, walang may gusto. Pero sinusubok tayo ng Panginoon. Binibigay ni Lord ito. Dahil gusto niya, habang tayo'y naglalakad, patuloy ang pagiging matatag ng ating paglalakad. We learn the obstacles of our way. Di ba? Literal naman yun eh. Practical naman. Halimbawa, ano ang dahilan ng pagkatisod mo nung una? Or ang tinutukoy ko po yung dapa ha, yung natapilok or something. Nakakita, hindi mo nakita na ikaw pala ay may makakasalubong na bato or something. So, may i-equip sa'yo ang Panginoon. May ituturong lesson. So next time, pag naglakad ka ulit, tingnan mo na ang daan mo. At yan po ay hihingiin nating
ambag, biyaya, grasya ng Diyos sa buhay natin. Hindi mo sasabihin, ay kasi Lord, nakita ko na. Magaling ako Lord, malinaw ng mata ko, nagpasalamin akong 2. Hindi po. Biyaya pa rin ng Panginoon. Minsan, very obvious na. Pero parang inisip mo, Lord naman, pinaglalaroan naman ako. Hindi ba yan ay siguro parte ng walking with the Lord, equipping you to become good servant of the Lord. Maging handa sa mas malaking parating na kapag dumating na, parang kayang-kaya mo na. Di ba? Yan po ang unique sa atin, Christians. We talk about challenges, but we rely on the grace of the Lord. We talk about problems, but we keep on asking God's grace for us to be more stronger, to be more faithful sa Kanya. Hindi tayo sinusubok at pagkatapos we put our blame to the Lord. Kanina kinukwento ko rin. Minsan pag sinusubok tayo sa prayer, halimbawa, nananalangin ako, Lord, 10 taon na ako nanalangin, hindi naman natupad. Parang ayaw ko na. Hindi mo alam, yung panghuli mo palang prayer, naka-ready na yung ticket mo. Nandun, ibibigay na ni Lord sana yung grace na yun. Nag-give up ka. Back to 0. See? You wait another 10 years. Diba? Kung yung 10 years na yun, hindi ka na capable of doing the thing that you prayed for. Diba? So, very important, no? That we walk with the Lord, preparing our hearts, preparing our spirits. Na whatever happens, Lord, itong paglalakad ko sa iyo, bahagi ito ng pag-i-equip mo sa akin upang mas maging handa ako. Alam ko, madapa man ako, itatayo mo ako. Dahil nasa iyo ang habag, nasa iyo ang biyaya, Lord. Naniniwala ako, may mga pagsubok man, ito ay magpapatibay sa akin. Pero Lord, yung konti na lang sana sa susunod. Pwede mo na mahingiin sa Lord yun eh. Pag i-grant ni Lord, di mabuti. Pag hindi, wala tayong choice. We do not demand from the Lord. Di ba? We just ask through our prayers. Kasi alam niya na lahat eh. No? Yung buhay natin na na lang, produkto ng grasya every day. God's grace every day. Let's go to point number 3 po. Paano tayo ini-equip ng Panginoon upang maging handa sa Kanya? By keeping the faith as we wait for Him patiently. Lord, matagal na ako nag-aaral ng salita mo. Kasi yung nanay ko, Sunday school teacher. Yung tatay ko, pastor, tagal na Lord. Matagal na rin ako nagwo-walk kasi pumupunta kami sa school, Sunday school, every Sunday. Nagwo-walk po ako, nilalakad ko. Literal ha. Pero parang ang tagal naman Lord, dumating yung grace mo sa akin. Without understanding that you actually is possessing the grace of the Lord. The mere fact na binigyan ka ng salvation, may grace ka na. Diba? Pero nagdidemand ka pa. At dahil sa kahihintay mo, na hindi dumating, huling prayer mo na lang sana, ibinigay na ni Lord, hindi ka naging patient sa paghihintay. Tandaan natin po, pag wala tayo sa Panginoon, sa mundo tayo. At siguro naman, baka hindi rin yan kawalan sa Diyos. Kawalan po natin. Yun ang mabigat eh. No? Mas lalong tayo, mayroon tayong seed. No? Ipinunla sa atin ang salita ng Diyos. Ang iniisip ng Diyos sa kalalagayan na yan ay, anak, nagamit mo na ba? Pagkaalam ko, nagbunga na yung punla sa'yo. Nagamit mo na ba ito para sa gawain ko?
Di ba? Sabi ng Book of Psalm, chapter 27, wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord. Ito na pala yung bago, kung si Pia Wurtzbach, yung beautiful with the heart, waiting with the heart. Ayaw ng tao maghintay, di ba? Tayo, ayaw natin maghintay. Practical na kalagayan, no? Ayaw ng tao maghintay. Kaya nga yung mga mahahaba ang mga pasensya sa paghihintay, ay, binibless talaga ni Lord yan. Yung staying at the stillness, calmness, habang naghihintay, biyaya ng Panginoon yan. Ang sabi din sa Book of Psalms ulit, 33 verse 20 to 22, we wait in hope for the Lord. Yung paghihintay natin, hindi yun sa wala lang. Meron tayong pag-asa. No? Besides, when we wait for the Lord, kapareho natin ang mundo na wala sa iglesia, na naghihintay din. Mamili tayo. Saan tayo doon sa dalawang gustong kalalagayan? Parang ang sarap nung naghihintay ka kasi iniisip mo, at the end of your life, may magandang mangyayari sa'yo. Kung ikaw ay sa mundo at wala ka sa Diyos, pag wala ka na dito, dahil tapos na rin ang paghihintay mo, alam mo ba kaya kung saan ka pupunta? Second Peter chapter 3 verse 15 says here, bear in mind that our Lord's patience means salvation. Just as our dear brother Paul also wrote you with the wisdom that God gave him. Hindi sayang ang paghihintay sa Panginoon. Kaya nga habang ikaw ay naglalakad sa Panginoon, buong katapatan kang nananatili sa kanyang pagbabalik. Biyaya po iyan ng Panginoon na lagi nating hingiin na ma-renew sa atin ng Panginoon. Lagi nating idadalangin na Panginoon, bigyan niyo po ako ng renewed mind and spirit as I continue to give my praise and worship sa iyo. Di ba? Kasi po, sinasabi, isang may writer na nagsabi, actually, nakakainip maghintay, pero alam mo, ang tao sa lahat ng ginawa sa mundo, sa paghihintay, isa lang naman ang napupuntahan. Inikot-ikot lahat, pinuntahan lahat, nag-abang, naghintay, nag-ano. At the end of the day, doon lang din siya papasok sa may yung rectangle na yan, na may salamin, no? Yung may, bago may bulaklak doon sa itaas yung kan. Diba, oh? Inikot niya na, bago naghintay siya, nag-abang. At the end of the day, doon siya mapunta. So madalit salita, yun yung naghihintay sa kanya actually. Di ba? Oh, ang tao very busy yan. Naging nagmamadali, nag-ano. So, at the end of the day, doon din tayo mapupunta. And what is a sad thing about that is, kung doon ka napunta at ang alam mong buhay ay yun lang, kawawa po tayo. Pag tayo po yung nasa lagay na gano'n. Meron pa po. Balikan ko lang yung aking tanong ulit kanina. Kapag tayo po ay tinawag ng Diyos, hindi dahil kumpleto ka, perfect ka. Kung kayo po ay tinawag ng Diyos at naisip niyong may kakulangan sa inyo, pero handa tayong magpa-equip sa Panginoon, ibibigay niya ang lahat sa inyo. Ibibigay niya ang kanyang biyaya sa inyo. Dahil iniisip ng Diyos, yung kahandaan ng puso mo maglingkod para sa Kanya, ay naririyan. Yung kahandaan ng isip mong maging bahagi ng Kanyang gawain ay nariyan. So,
Huwag nating isipin na lahat na nandyan ay equipped na, hindi po. Maging kami, ako, sino man po ang nakatayo dito. Grasya lang ng Panginoon ang nagsusustain. Yung mga pastor po natin, grasya lang ng Panginoon ang nagsusustain. Yung mga volunteers natin, grasya lang ng Panginoon ang nagsusustain dyan. Diba? Biyaya ng Panginoon na hinihingi natin lagi-lagi. Kasi meron tayong malinaw na pagkaunawa na Panginoon, sa kabutihan mo sa buhay ko, kulang pa ito, Lord. Sa biyaya mo sa amin, sa akin, kulang pa itong ginagawa ko, Lord. Na maging usher ako, Lord. Na maging member ako, Lord, ng music ministry team. Na maging tech team ako, Lord. Na maging Sunday school teacher ako, Lord. Kulang pa po ito, Lord. Kanina po, nakita ninyo yung video. Ito rin yun, no? Ang iglesyang ito ay nagpapasalamat sa patuloy na biyaya ng Diyos sa buhay ng ating mga volunteers. Volunteers po ang tawag natin dati, pero sa mas malalim na kalalagayan, hindi naman talaga sila voluntaryong gumagawa, kundi nagsiservisyo sila sa Panginoon. We provide our service to the Lord for His work. No? Kasi alam natin sa simpleng paraan na mayroon tayong ambag, niluluwalhati natin ang Panginoon. Kanina ikinuwento ko rin, mayroon akong nabasang article sa isang church. Meron silang, pag may activity sila, may dalawang mag-asawa na nag-stay. It's either kung saan silang gilid ng church. Pagkatapos, na-notice ng isang member yon. So one time, inabangan niya. Tiningnan niya. At talagang tinapos na yung activity. Bakit kaya lagi naiiwan ito mga mag-asawang ito? Dahil ginagawa nila yon from time to time. Tiningnan niya, yung mag-asawa pala na yon, pagkatapos ng kanilang activity sa church, ang role nila, sila yung magkukuha ng mga nakalagay sa trash bag na mga basura. Iuuwi nila. So, sa paraang yon, hindi na alalahanin ng simbahan. Halimbawa, nagligpit sila ng kalat doon at ilalagay yung mga basura. May kumukuha na at dinadala na sa siguro doon sa dump site kung saan ito pwedeng mailayo. So, nung one time na nag-usap yung couple at saka yung isang nag-observe, tinanong niya, ano po yung ginagawa ninyo? Kasi yan ang ministry namin. Nakakatuwa, no? Very simple gesture of helping the work of God. Yung very unique pati. Would you imagine na may gagawa niyan? Kasi pwede naman nating iutos ngayon. Pero they committed themselves para gampanan ang trabahong yon, yung aftercare ministry. So, isa lang po yon sa mga pwede nating maging ambag kung gugustuhin natin. Makakakita tayo, no? Kung iniisip natin tayo ay equipped sa gawain ng Panginoon, kasi ang pagiging equipped naman ay hindi kailangan okay ka na pagpasok mo. Kasi ang equipping is a continuous process. On progress tayo. Under construction. Lahat po yan. Lahat po tayo. Habag lang ng Panginoon, grasya lang ng Panginoon na nabibigyan tayo ng pagkakataon na maglingkod, na maging bahagi ng kanyang gawain. Kung tutuusin, kulang pa po yan na pwede nating ibalik sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Gusto ko po kayong tanungin bilang pagtatapos, paano ka ini-equip ni Lord para sa kanyang gawain?
paano ka ini-equip ni Lord para sa kanyang gawain. Naalala ko sa huling time na nag-speak po si Pastor Dave. Binigyang diin niya, walang binago ang Diyos sa kanyang pamantayan sa paghubog ng tao para maging karapat-dapat sa Diyos. Christ's model of a fulfilled Christian life for service and holy living did not change. Even Apostle Paul reiterated, no? And we should apply them. We are to equip ourselves and exercise the love united as body of Christ and continue to build one another. Meron po tayong mga growth group. No? Kung may mga katanungan kayo, pwede nyo po itong maging parang mga foundation classes, no? Na lumago ng inyong buhay pananampalataya. Maging instrumento po ninyo ito upang masundan yung ating direction for our spiritual growth. Halos lahat po ay nagwi-welcome ng mga membership. Mas lalo na po yung mga malalapit sa kanila. Ang purpose po nito ay equipping din. No? Equipping them to become yung productive servant of the Lord. In application, I hope that we will be reminded of 3 important things. That we continue to engage meditating the Word of God for personal and spiritual equipping. Be reminded of ourselves that if we do not walk for the Lord, we walk for the world. Diba? Kung tayo po ay naglalakad at wala sa Diyos, maatik yan. Sa mundo tayo. And mind you, kapag tayo po ay sa mundo, araw-araw may kompetensya. Araw-araw may sariling laban. Araw-araw mayroon kang gustong patunayan. We experience that. Nararanasan po natin yan lagi. And the last application is that we need to be reminded that whatever we do, whatever the Lord wants us to do, gawin lang natin. Huwag mong madaliin. Dahil ang ugali ng hindi mo minamadali ang Panginoon ay isang virtue ng pagiging Christian. Di ba? We wait patiently for the Lord. Huwag mong madaliin ang Lord kasi alam ng Lord kung ano ang end of everything. In fact, anytime yung gusto mo nang madalian kaagad, alam na ng Lord yan. Simple lang ang pwedeng mangyari sa'yo. Di ba? So very important that as we wait for the Lord, we do it patiently because we know that the Lord is with us. We walk with the Lord. And in His right time, He will give us the best judgment sa ating physical man na pangangatawan or sa spiritual na kalalagayan. As I end, dalangin po ng iglesia na ito na patuloy tayong gamitin ng Panginoon. That the great shepherd of the sheep continuously equips us in whatever plans for the service of the Lord that we do. Salamat sa mabiyayang pag-ibig at habag ng Diyos sa atin. Yung patuloy tayong nananalangin na, Lord, yung spiritual growth, ibigay niyo po sa amin, yung continuous equipping,
yun pong biyaya ng proteksyon, provision na patuloy niyong ginagrant. Salamat sa Panginoon at patuloy po nating nararanasan. So, kaisa niyo po ang iglesyang ito sa hangarin ng bawat isa na maging equip para po sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pribilehiyo na maging bahagi ng inyong salita. Salamat, Panginoon, sa patnubay na inyong ipinagkaloob. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy na tumalima sa inyong biyaya, sa inyong pag-ibig. Salamat sa inyong habag na patuloy naming nararanasan. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga miyembro ng iglesyang ito, Panginoon, na patuloy na naniniwala na ang lahat, Panginoon, ay nagmumula sa inyo. Patuloy niyo po kaming pagpalain, Panginoon. Patuloy niyo pong ibigay ang puspos na biyaya, pagpapala, at proteksyon sa aming pong mga kanya-kanyang tahanan. Maraming salamat po muli. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang hapon. Thank you so much, Elder Richard, for that encouraging message po. No? Thank you so much for reminding us to continue to meditate His Word, no? Continue yung walk natin with Jesus Christ and to be patiently waiting. Okay, so as mentioned po earlier, we'll be collecting na po our missions offering now. So this will help our funds. This will help fund our missions budgets, which we are using to support our missionaries and other mission organizations for the glory of Christ. No? So join me in prayer po. Heavenly Father, thank you so much that we get to honor you, Father God, to worship you for this missions offering, Father God. Dalangin po namin, Panginoon, and we would like to thank you sa puso ng mga missionary po namin na patuloy na nag-reach out ng mga tao na hindi pa po nakakilala sa inyo, Father God. Continue to bless them, Father God, guide them, Father God, protect them, O God, for as they glorify you, as they proclaim your words, as they make you known sa buong mundo. We thank you, we glorify you, we ask all these things in Jesus' name. Amen and amen. Okay, while collecting, we would like to remind you po, no, for our bulletin and our pamphlets, kindly return it into our usher's table after the service so that we can use it for the next worship service po and to save our printing costs. Thank you so much for your understanding and cooperation. However, yung mga slips po natin, such as announcement, are for you to take home po. Okay, so at this point of time, we would like now to recognize our guests and visitors. If this is your first time to attend GCF Montalban Sunday service, we would like to request for you to stand up. Kindly stand up po, so that we can recognize you po. Meron po bang first timer dito? Sa left side po natin, meron po ba? First timer. First timer, ayun. Ayun po, yan. Palakpakan po natin yan. Thanks so much. Welcome po sa GCF Montalban. We're happy to see you po. Second timer, wala po ba? Third timer. Okay, how about this side? First timer. Second timer. Third timer. Okay, sige. Now, once again, we would like to recognize po yung visitors natin, first-time visitors. Welcome na welcome po sa GCF Montalban. And we would like to get to know you more and pray for you, and so that we are encouraging you to join us later on after ng service natin sa ating welcome center. No, so now I would like to request everybody to stand up and greet one another as we sing our welcome song.
So now, I would like to request everyone to please remain standing as we close our service through prayer. Samahan niyo po akong manalangin. Dear Heavenly Father, thank you so much for this wonderful, wonderful service, Father God, na binigyan niyo po sa amin. Thank you so much sa natutunan naming mensahe sa inyo, Father God, to continue to meditate your word, Father God, to continue to press on with our walk with you, Father God, and to continue to patiently wait as we being equipped sa inyong kalwalhatian, Father God. Thank you so much once again for being such a great master, Father God, for a servant like us. May we continue to be pressed on, to continue to be diligent, to continue to move forward, Father God, and to keep searching you, Father, keep seeking you, and keep depending on you as we worship you, glorify you in every single day of our life. Dalain po namin lahat na matutunan namin for today, Father God, baon-baon po namin until the next week, Father God. Maraming salamat muli. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang buhay namin. Sa inyo po namin binabalik ang matataas na papurit pasasalamat sa matamis na pangalan lamang ni Jesus. Amen and amen. As we end this service, let us sing once again, For the Lord is good. Amen. Sing with all their hearts, for the Lord is good.